Naisip mo na ba kung bakit? Kahit nagdadieta at umiinom ng gamot sa kolesterol, nakakaramdam ka pa rin ba ng pananakit ng dibdib at pagkapagod kahit sa magagaan na gawain? Hindi ito nagkataon lang o dahil sa kakulangan ng determinasyon, gaya ng sinasabi ng iba. Sa totoo lang, ito ay mga mahahalagang sinyales na ipinapadala ng iyong katawan tungkol sa kalagayan ng iyong mga ugat. Higit sa 60% ng mga Pilipino na lampas, 45 taong gulang, ay merong kahit anong antas ng pagbabara sa kanilang mga ugat. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam, ang solusyon ay maaaring nasa 5 partikular na pagkain lang, na tunay na natural na panlinis ng mga ugat. Narito ako para ibunyag ang 5 makapangyarihang pagkaing ito, lalo na ang isa sa kanila na may napakagandang resulta, kaya tinatawag ito ng maraming cardiologist na natural na walis ng mga ugat. Ipakikita ko sa iyo kung paano. Ang mga pagkaing ito ay kayang tunawin ng mga taba sa ugat, alisin ang pamamaga, at ibalik ang normal na daloy ng dugo nang hindi na kailangan ng mga invasive na procedure o mamahaling gamot. Pero bago natin pag-usapan ng mga himalang pagkaing ito, unawain muna natin kung ano ang nangyayari kapag nababara ang iyong mga ugat at kung bakit mas delikado ito kaysa sa inaakala mo. Samahan mo ako hanggang dulo. Dahil bukod sa 5 pagkaing ito, magbabahagi rin ako ng 3 makapangyarihang kombinasyon na nagpapalakas pa ng mga benepisyong ito at maaari mo nang simulan, gamitin na yon din. Isipin mo ang iyong mga ugat na para mga tubo sa bahay na nagdadala ng malinis na tubig sa lahat ng kwarto. Sa paglipas ng panahon, ang mga tubong ito ay maaring kapitan ng mga deposito ng calcium, taba, at iba pang dumi na nagpapakitid sa daanan ng tubig. Sa kalaunan, kung walang gagawin, ang mga depositong ito ay maaring tuluyang humarang sa daanan na magdudulot ang pagbagsak ng sistema. Eksaktong ganito rin ang nangyayari sa iyong mga ugat. Nagdadala ang mga ito ng dugo na mayaman sa oxygen at nutrisyon papunta sa lahat ng bahagi ng iyong katawan. Kasama na rito ang puso, utak, mga bato at mga kalamnan. Kapag ang mga plaka ng taba, kolesterol, at iba pa mga sangkap ay naiipon sa mga pader ng mga ugat, lumiit ang espasyo para makadaloy ang dugo. Ang prosesong ito na tinatawag na atherosclerosis ay tahimik at unti-unting lumalala. Pwedeng abutin ng taon o dekada bago ito mabuo. Ngunit kapag lumitaw na ang mga sintomas, malala na ang pagbabara. Ang pinaka-nakakatakot ay maaaring 70% ng barado ang isang ugat at hindi mo pa rin ito mapapansin hanggang sa mangyari ang isang seryosong bagay, tulad ng atake sa puso o stroke. Habang tayo ay tumatanda, maraming salik ang nakakatulong para mapabilis ang prosesong ito ng pagbabara ng mga ugat. Una, mas madaling naipon ang masamang kolesterol sa mga pader ng ugat, lalo na kapag ang ating pagkain ay mataas sa saturated fat at asukal. Pangalawa, ang chronic inflammation na dulot ng stress, maling pagkain, at kawalan ng ehersisyo ay sumisira sa panloob na lining ng mga ugat, kaya mas madali ang pagbuo ng mga bara. Pangatlo, ang mataas na presyon ng dugo ay patuloy na pinipilit ang mga pader ng ugat. Nagdudulot ng maliliit na sugat kung saan maaring maipon ang taba. Pang-apat, ang hindi kontroladong diabetes ay nagpapatas ng lapot ng dugo at nagpapabilis ng pagbuo ng mga bara. Pang-lima, ang paninigarilyo ay naglalabas ng lason na sumisira sa mga ugat at nagdudulot ng pamamaga at pagkipot. Ang mga salik na ito ay natutulungan, lumilikha ng perpektong kalagayan para sa unti-unting pagbabara ng mga ugat. Pero ang magandang balita ay may mga partikular na pagkain na may mga bioactive na sangkap na kayang baliktarin ang prosesong ito ng natural. Bago ko ibunyag ang 5 milagrosong pagkain, mahalagang malaman kung paano matukoy ang mga palatandaan na maaring barado ang iyong mga ugat. Ibahagi ko sa inyo ang 7 babalang senyales na hindi dapat balewalain. Una, pananakit o hindi komportableng pakiramdam sa dibdib, lalo na kapag may pisikal na aktibidad. Ang pananakit na ito ay maaaring kumalat sa mga braso, leeg, pangga o likod. Ito ang puso mo na sumisigaw na hindi ito nakakakuha ng sapat na oxygen
dahil sa baradong coronary arteries. Pangalawa, hindi may paliwanag na pagkakapos ng hininga. Kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pag-akit na hagdan o paglalakad ng maikling distansya. Kapag hindi nakakakuha ng sapat na dugo ang puso, hindi ito makakapagbomba ng maayos, kaya nararamdaman mong naubusan ka ng hininga. Pangatlo, matinding at palagi ang pagkapagod. Kung nagigising kang pagod at nakakaramdam ng panghihina sa buong araw, kahit maayos ang tulog mo, maaring senyales ito na hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang iyong mga organo dahil sa baradong mga ugat. Pang-apat, pananakit ng mga binti kapag naglalakad, na gumagaan kapag nagpapahinga. Kilala bilang claudication, ang pananakit na ito ay nangyayari kapag ang mga ugat sa mga binti ay barado, kaya nababawasan ang daloy ng dugo papunta sa mga kalamnan habang nag-eehersisyo. Panglima, mga problema sa memorya at konsentrasyon. Ang utak ay labis na umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng dugo na may oksiheno. Ang mga barado arterya na nagdadala ng dugo papunta sa otak ay maari magdulot ng mga pagkalimot, pagkalito sa pag-iisip, at hirap sa konsentrasyon. Ika-6, erectile na dysfunction sa mga lalaki. Ang mga arterya na nagdadala ng dugo sa sexual na organo ay maliliit at kadalasang unang tinatamaan ng atherosclerosis. Maaring maging maagang palatandaan ng pagbabara ng mga arterya ang mga problema sa ereksyon. Pangpito, malamig na mga dulo ng katawan, lalo na ang mga kamay at paa na nananatiling malamig kahit nasa mainit na lugar. Ipinapayuwatig nito na nahihirapan ang dugo na makarating sa mga dulo ng katawan dahil sa mahinang sirkulasyon. Ngayong alam na natin paano tukuyin ang problema, punta naman tayo sa natural na solusyon. Ipapakilala ko ang 5 pagkain na tunay na nakakatulong sa paglilinis ng mga ugat. May kakayahang tunawin ang mga bara, bawasan ang pamamaga, at ibalik ang kalusugan ng puso at mga ugat. Bawang. Ang unang pagkain sa ating listahan ay ang bawang, na naglalaman ng isang compound na tinatawag na alitsina, na responsabale sa mga pambihirang benepisyo nito para sa puso at mga ugat. Kapag hinihiwa o dinudurog mo ang bawang, ang mga enzyme ay nagko-convert ng alina sa alisina, na siyang aktibong sangkap na responsabal sa mga therapeutic na epekto nito. Ang alisina ay gumagana bilang natural na vasodilatador, nire-relax ang mga pader ng mga ugat at nagpapahintulot ng mas malakas na daloy ng dugo. Binabawasan din ito ang produksyon ng kolesterol sa atay, partikular na pinapababa ang masamang kolesterol, LDL, na siyang bumubuo ng mga plaka sa mga ugat. Bukod dito, ang alisina ay may malalakas na anti-inflammatory na katangian na nagpapababa ng pamamaga na nag-aambag sa pag-usbong ng atherosclerosis. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng bawang ay maaring magpababa ng presyon ng dugo ng hanggang 15 puntos at magpababa ng kabuuang kolesterol ng hanggang 12. At mas kahanga-hanga pa, maaari nitong bahaging baliktarin ang mga nabuo ng plaka sa mga ugat. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, kumain ng 2 hanggang 3 piraso ng hilaw na bawang bawat araw, mas mainam kung dinikdik, at pinabayaan munang nakababad ng 10 minuto bago kainin, para ma-activate ang alisin. Kung masyadong matapang lasa, maaari mong ihalo ang diniktik na bawang sa pulot o idagdag sa mga salad at sarsa. Ang mahalaga ay kainin ang bawang ng hilaw dahil nasisira ng pagluluto ang karamihan sa alisin. Avocado. Ang pangalawang himalang pagkain ay ang avocado na mayaman sa monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid, na may natatanging katangian para linisin ang mga baradong ugat. Hindi tulad ng saturated fats na nagdudulot ng pagbuo ng mga bara, ang monounsaturated fats ng avocado ay tumutulong magpababa ng masamang kolesterol at magpataas ng magandang kolesterol. Ang avocado ay mayaman din sa potasyo, isang mahalagang mineral para mapanatili ang malusog na antas ng presyon ng dugo. Ang potasa ay kumikilos bilang natural na diuretiko, tumutulong sa mga bato na alisin ang sobrang sodium sa katawan na nagpapababa ng presyon sa mga pader ng ugat. Bukod dito, ang avocado ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng vitamina E at mga carotenoid na nagpuprotekta sa mga ugat laban sa oxidative na pinsala.
Pinipipila ng mga antioxidant na ito ang oksidasyon ng LDL cholesterol, isang proseso na nagpapadikit ng taba nito sa mga pader ng ugat. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng abukado ay may mas mababang antas ng metabolic syndrome. Ito ay grupo ng kondisyon tulad ng mataas na presyon, mataas na kolesterol, at insulin resistance na panganib para sa sakit sa ugat. Para sa pinakamainam na benepisyo, kumain ng kalahating abukado bawat araw. Maaari itong kainin ng direkta, gawing shake, isama sa salad, o ipalit sa mantikilya sa tinapay. Ang abukado ay maraming gamit at madaling maisama sa iba't ibang pagkain. Matatabang isda ang ikatlong grupo ng pagkain ay ang mga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng salmon, sardinas, tuna, mackerel, at herring. Ang mga omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA, ay may malalakas na anti-inflamasong epekto na direktang lumalaban sa mga proseso na nagdudulot ng pagbuo ng mga plaka sa mga ugat. Pinapababa ng omega-3 ang produksyon ng mga substansyang nagdudulot ng pamamaga tulad ng cytokines at prostaglandins na sumisira sa panloob na lining ng mga ugat. Pinapababa rin itong pagdikit ng mga platelet, kaya nababawasan ang panganib ng pagbuo ng mga namuong dugo na maaring bumara sa mga dati ng makikipot na ugat. Bukod dito, may mabuting epekto ang omega-3 sa lipid profile. Pinapababa nito ang triglycerides, pinapataas ang good cholesterol, at pinapaganda ang ratio ng good at bad cholesterol. Pinapatatag din ng mga fatty acid na ito ang mga plakang nabuo na sa mga ugat, kaya mas hindi ito madaling mapunit at magdulot ng atake sa puso o stroke. Ayon sa pag-aaral, ang mga kumakain ng mamantikang isda ng 2 beses kada linggo ay may 40% mas mababang panganib sa coronary heart disease. Para sa pinakamalaking benepisyo, subukan kumain ng 100 at 50 gramo ng mamantikang isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At mas mainam kung pipiliin mo ang mga isdang galing sa malamig at malalim na tubig dahil mas mataas ang taglay nilang omega-3. Kung hindi ka mahilig sa isda, maaari kang pumili ng mga high-quality na fish oil supplements. Pero siguraduhin na kumonsulta muna sa isang professional sa kalusugan bago magsimulang uminom ng supplement. Mga walnut at iba pang mani. Ang ika-4 na grupo ay mga mani, lalo na ang mga nogales, almendras, kastanyas ng para at kasoy. Naglalaman ang mga ito na natatanging kombinasyon ng mga malulusog na taba, protina, fiber, at mga antioxidant na nagtutulungan upang limisin ang mga baradong ugat. Ang mga nogales ay partikular na mayaman sa alpha-linolenic acid, isang uri ng omega-3 mula sa halaman na nagbibigay ng mga benepisyo sa puso na katulad ng omega-3 mula sa isda. Naglalaman din ang mga ito ng arginine, isang amino acid na ginagawang nitric oxide ng katawan, isang molekula na nagpaparelax at nagpapalawak ng mga ugat, kaya pinapabuti ang daloy ng dugo. Ang kastanyas ng para ay napakayaman sa selenium, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga ugat laban sa oxidative na pinsala. 2 piraso lang ng kastanyas bawat araw ay sapat na para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium. Ang mga almendras ay mayaman sa vitamina E, magnesium at fiber. Ang magnesium ay mahalaga para mapanatili ang regular na tibok ng puso at normal na presyon ng dugo, habang ang vitamina E ay nagpoprotekta sa LDL cholesterol laban sa oksidasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng maliit na dakot ng mga mani araw-araw, mga 30 gramo, ay maari magpababa ng panganib ng sakit sa puso na hanggang 30%. Mas mabuting kumain ng hilaw at walang asin na mani dahil ang pagproseso at sobrang sodium ay maaring magbawas sa kanilang benepisyo. Mga madahong gulay na madilim ang berde. Ang ika-5 at huling grupo ay ang mga gulay na madidilim ang berdeng dahon tulad ng spinach, kale, arugula, watercress at selga. Ang mga gulay na ito ay tunay na likas na parmasya, uno ng mga sangkap na lumalaban sa atherosclerosis. Mayaman ang mga ito sa natural na nitrates na kino-convert ng katawan sa nitric oxide, isang mahalagang molecule para sa kalusugan ng mga ugat. Ang nitric oxide ay napaparelax ng mga ugat,
nagpapabuti ng daloy ng dugo at tumipigil sa pagbuo ng mga bara. Ang mga birding dahon ay naglalaman din ng folate, isang bitamina mula sa B-complex na tumutulong magpababa ng antas ng homocysteine sa dugo. Ang mataas na homocysteine ay isang independenteng risk factor para sa sakit sa puso dahil sinisira nito ang panloob na lining ng mga ugat. Bukod dito, ang mga gulay na ito ay mayaman sa putasa na tumutulong magkontrol ng presyon ng dugo at sa mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na nagpuprotekta sa mga ugat laban sa pamamaga at oksidasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng mas maraming berdeng madahong gulay ay may mas mababang panganib na magkaroon ng sakit sa puso at stroke. Para sa pinakamalaking benepisyo, kumain ng malaking bahagi ng berdeng madahong gulay araw-araw. Maaring ito ay sa mga salad, ginisang gulay, berdeng katas o mga bitamina. Ngayon, alam na natin ang 5 himalang pagkain. Ibabahagi ko ang 3 makapangyarihang kombinasyon na mas lalo pang nagpapalakas ng kanilang epekto sa paglilinis ng ugat. Unang kombinasyon, berdeng katas na may bawang. I-blender ang mga dahon ng kale o spinach kasamang tubig, kalamansi, at 1 pirasong bawang. Inumin ito sa umaga nang walang laman ng tiyan. Ang kombinasyong ito ay nagpapalaki ng pagsipsip ng mga nitrate mula sa berdeng dahon at ng alisin mula sa bawang, na lumilika ng makapangyarihang synergistic na epekto para mapaluwag ang mga arterya. Pangalawang kombinasyon, abukado na may mga mani. Gumawa ng palaman sa pamamagitan ng paghalo ng dinurog na abukado at tinaddad na mani at gamitin bilang palaman ng sandwich o pampares sa salad. Tinutulungan ng taba ng abukado ang pagsipsip ng fat-soluble nutrients mula sa mani, kaya mas pinalalakas ang anti-inflammatory effects nito. Ikatlong kombinasyon, isda at gulay na ginisa sa bawang. Maganda ng salmon o sardinas na may spinach o kale na ginisa sa olive oil na may maraming bawang. Pinagsasama ng pagkain ito ang omega-3, nitrates at alisin sa isang napakabuting putahe para sa mga ugat. Bukod sa mga pagkain ito, may ilang simpleng gawain na maaring magpalakas pa, lalo na mga benepisyo para sa iyong mga ugat. Una, siguraduhin ikaw ay sapat na hydrated. Uminom na hindi bababa sa 2 litro ng tubig bawat araw upang mapanatiling tama ang lapot ng dugo na nagpapadali sa pagdaloy nito sa mga ugat. Pangalawa, magsagawa ng katamtamang intermittent fasting. Ang mga kontroladong panahon ng hindi pagkain ay nagbibigay daan sa katawan na magpukus sa mga proseso ng paglilinis at pagkukumpuni, kabilang ang pagtanggal ng mga plaka sa ugat. Pangatlo, isama ang mga pampalasang panlaban sa pamamaga tulad ng luyang dilaw, luya, kanela at cayenne pepper sa iyong mga pagkain. Pinapapalakas nila ang mga epekto ng mga pagkaing nabanggit natin. Pang-apat, panatilihin ang magandang tulog. Habang malalim ang iyong tulog, gumagawa ang katawan ng mga hormone na tumutulong mag-ayos at maglinis ng mga ugat. Ang kagandahan ng paraang ito ay natural ito, abot kaya, at madaling maisama sa iyong araw-araw na gawain. Hindi mo kailangan magbago ng malaki o gumastos ng marami. Ang simpleng pagbabago sa pagkain ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan ng ugat. Tandaan mo, ang mga pagkain ito ay mabibili sa kahit anong palengke, at ang mga kombinasyong iminungkahi ko ay madaling ihanda. Ang sikreto ay nasa pagiging consistent. Kapag ginawa mong bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain ang mga pagkain ito, nag-i-invest ka sa natural na paglilinis at pagtanggal ng bara sa iyong mga ugat. Kung ikaw ay nakararanas na ng seryoso mga problemang cardiovascular, mahalagang kumonsulta sa isang cardiologist para sa tamang paggabay. Ang mga suwestiyon ko ay maaaring makatulong bilang dagdag sa medikal na paggamot, ngunit hindi ito kapalit nito. Alam mo na ba kung gaano kaepektibo ang mga pagkain ito sa pagtanggal ng bara sa ugat? Nadagdag mo na ba ang alinman dito sa regular mong pagkain? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Ang iyong ambag ay maaaring makatulong sa ibang tao na naghahanap ng natural na solusyon para sa kalusugan ng puso at mga ugat. Hanggang sa susunod na video.